This video is going to be another stock market analysis video and ito yung 4 stocks na pag-uusapan ko sa video na to. So for this video, hindi ko na pag-uusapan yung PSEI na chart. Para sa akin, wala pa ring difference sa last time na na-review ko siya. So pwede nyong i-check sa description box below yung link ng previous ko na video talking about the PSEI. So punta na muna tayo sa unang stock. So that's CNPF. So for CNPF, the last time that I talked about this stock nung June 16 pa. So more than a month ago. And for CNPF, yung nakikita ko sa kanyang price action is magsistay lang siya sa loob nitong mga box na to up until makalabas siya dito sa R2 tapos hindi na mahulog pababa, no? So sayang lang kasi from July 6 papuntang July 17. So, halos may 2 weeks siya na tinatry niyang makalagpas dito sa resistance niya sa R2. Pero, hindi niya kayang lagpasan, no? So, nahulog yung stock price and most likely yung reason dyan is nagsabay yung ex-date plus yung negative sentiment dahil tumataas yung oil prices, no? Pero mabuti naman at hanggang dito lang siya nahulog sa around 29 na price area. So, that means kahit papano, may strength pa naman yung CNPF at hindi talaga siya pumunta dito sa ilalim ng range niya. So, i-delete ko ngayon yung mga drawing sa CNPF because I think iba na yung mga key levels na dapat bantayan para sa kanya. So, it's very clear na for CNPF, ito na yung R1 resistance. So, yung kanyang recent swing high dito sa 32.90. So, ito na yung R1. And then, ito yung bago niyang na-create na swing low sa 29.20. So, this means ito na yung kanyang S1 na support. So, that means yung CNPF is creating a consolidation dito sa area na to ngayon. So, it's either pag nagkaroon ng mas malakas na selling pressure, pwedeng ma-revisit niya ulit yung S1 tapos mahulog pa yung CNPF, no? And para sa akin yung next na possible support, ito ng around 28.60 na price area. So ito siya. Meron din siyang na-establish na swing low dito eh. So I think this is the S2 for CNPF. So posible pa rin kung magiging malakas talaga yung selling pressure kasi nasa less than 7% drop lang pwede na siyang pumunta dito. So, paano naman sa bullish scenario? For instance, makapag-breakout yung CNPF dito sa R1. So, looking towards the left, mukhang ito na yung sunod na resistance para sa CNPF, yung 36.60, no? So, meron tayo ditong previous na support and then naging na siyang resistance actually nung 3rd week ng March. So, para sa akin, ito yung R2. So, I think if oil prices recover, no, bumalik sa below 85, below 80, may chance pa talaga na tumaas yung CNPF kagaya ng ginawa niya dito na move. So, nung nakaka-recover na yung oil prices, no, gumaganda yung galaw ng CNPF. Tapos nung tumataas yung oil prices, nag-slow down siya. So, heavily affected kasi talaga yung CNPF pagdating sa oil prices, no? Tapos sa pag-strengthen ng USD. So, by the way, kung bago ka pa lang sa channel na to, meron akong isang video series, yung tawag ko Before You Buy. And dito sa Before You Buy videos, I talk about specific stocks, tapos I provide a general overview kung tungkol saan yung mga negosyo ng mga stocks na to. And na-cover ko nga yung CNPF dito. So, kung hindi mo pa alam kung paano nag-work yung business ng CNPF, you can check this video out or ito pang mga ibang stocks na napag-usapan ko na. So, going back sa CNPF na chart, pag nilabas ko yung MA20, makikita natin na nasa short-term uptrend na nga sana yung CNPF, no? Talagang nagkaroon lang siya ng pullback dito, nang hina ulit siya dahil sa increasing oil prices and it looks like nagke-create nga talaga siya ng short-term consolidation dahil yung MA20 pa sideways na. So, pag nilabas ko yung MA50, parang ganun din, nagsa-sideways na yung MA50, so it means na possible yung medium-term consolidation for CNPF. And pag nilabas ko yung MA100, overall nasa long-term downtrend pa rin siya and tinatry ng CNPF ngayon na makalagpas dito sa MA100. So I think pag nahulog yung CNPF dito sa S2, tapos tuluyan pang nag-breakdown, hindi magiging maganda yun for CNPF kasi magiging siyang short-term downtrend. Tapos instead na mag-transition na siya towards a medium-term uptrend, pwede rin siyang mag-transition papuntang medium-term downtrend. So, ang magandang gawin ng CNPF, it's either magstay na lang siya dito sa loob ng box, bumubuelo siya up until oil prices recover na bumaba talaga siya. Or di kaya may fundamental catalyst or magandang catalyst for CNPF para matulak agad yung price above ng R1. So, next stock, that's Monday.
So for Monday, medyo matagal na ata. The last time that I talked about this stock, nag-reset na yung mga charts. So I think I just need to redo yung mga drawings and mga patterns. So for Monday, so it's very obvious na ito yung kanyang resistance, yung 7.45 papuntang 7.50. It could either be considered as a short-term double top kasi dalawang beses niyang pinuntahan yung price na yan, or di kaya long-term na triple top, no? So kaya lang naman nag-resist itong level na to nung around second week ng May tapos third week ng June. It's because meron ng previous na resistance nung October pa ng last year. So very crucial resistance area yung price na to. And hanggat hindi nalalagpasan ng Monday yan, I think the price will just consolidate, no? Or move lower pag nag-breakdown sa mga supports. So, pwede rin natin makonsider na yung Monday is using its trend line as a possible support sa ngayon. So, ito siya. So, meron tayong point A, tapos point B dito. So, pwedeng ito ang maging support niya, yung trend line, or di kaya pwedeng ito siya, yung current na support level ng Monday, no? This could be considered as the S1 support para sa Monday, which is the point B ng trend line. And then, ito na yung S2, which is yung previous pa niya na swing low nung first week ng May. So, this means for Monday, pag nabutas yung trend line, meron pa rin naman siyang support dito sa S1. And pag nabutas pa yung S1, it's possible na magkaroon pa siya ng support dito sa S2. Ang pangit lang is pag nahulog pa siya dito sa S2, medyo malalim na, no? Yung next na possible support. Kasi meron siyang consolidation sa area na to. So, pwedeng bumalik na siya ng 6.10 papuntang 5.80 plus na area in terms of the technical support. So, hindi naman natin sinasabi na pag nahulog siya ng S2, diretso na agad siya dito. Because of course, may possibility na may mga investors na gustong bilhin tong stock na to around this level. It's just that sa technical downside niya, ito yung pwedeng puntahan ng Monday. So, it's either S3 and S4 yung mga prices na to. So, mukhang ang pwedeng gawin ng Monday, magstay lang siya dito sa loob ng box na to, no? Either in between S1 papuntang R1 or S2 papuntang R1. Either way, ang gusto talaga nating mangyari sa Monday is eventually makapag-close siya dito above ng 750, which I think is going to be great for the stock kasi ito na rin yung 52-week high niya. So, pag nilabas ko yung MA20, makikita natin na nasa consolidation yung Monday sa short term. Kaya, I think nagkakaroon din siya ng box. And then, pag nilabas natin yung MA50, ganun din. Nasa consolidation din siya. Halos nagsa-sideways na yung MA50. And then, for the MA100, it looks like the stock is transitioning towards a long-term uptrend. Pero, magkakaroon lang to ng continuation talaga pag nabutas niya yung 750 na area tapos hindi na siya bumalik sa ilalim. Kasi yung itsura ng MA100 is already diagonally upward. So, eto na siya. So, pag tumaas pa yung prices further, pwede na natin siyang makonsider na nagta-transition towards a long-term uptrend. So, ayaw natin mangyari na mahulog pa yung Monday sa S2. So, for the next stock, that's ASEN. So, for ASEN Corporation, the last time that I talked about this stock is nung June 5 pa. So, ito yan, yung blue vertical line. And for a personal disclosure lang, meron akong ASEN na position. So, around 2.57 yung average price ko dyan. Currently at an unrealized profit or unrealized gains na around 17%. So, for ASEN, mukhang ang nasunod na bias dun sa last time na napag-usapan ko siya is magre-revisit talaga siya dito sa psych support papunta dito sa trend line niya, no? So, talagang nasundan niya yung arrow. So, sayang lang kasi hindi niya nasunod yung bullish bias na lalagpas siya dito sa R1. So, na-revisit yung trend line na support ng ASEN. So, ito kasi yan. Ito yung point A niya. Tapos, ito yung point B. So, somehow, it has already created point C, tapos point D. No? May confluence dito sa psych support niya sa 3. So, ano yung kailangan abangan dito sa ASEN? It looks like kailangan na talaga mag-support nitong psych support plus yung 2.90 na area, no? Kasi, crucial and major support talaga tong area na to dahil sobrang lakas ng buying pressure around this level. So, I think if the stock makes a breakdown sa level na yan, pwede na siyang pumunta ulit dito, no? Sa level na to sa 2.61. So, medyo malalim na yung next na support nitong ASEN. So, para sa akin, ito yung S2.
Pero for the S1, ibababa ko lang siya ng onti dito sa 2.84 kasi ito na yung in-establish niya na next na support eh. So ito siya. So kailangan hindi na mag-breakdown yung ASIN dito sa 2.84. So yung resistance naman ng ASIN, ito pa rin para sa akin yung major resistance niya, which is yung 52-week high. So ang dapat gawin talaga ng ASIN sa short term to medium term is makalagpas na dito sa area na to, sa 3.53. Para naman makapag-continue yung ginagawa niyang uptrend, no? So, pag nilabas ko yung MA20, nasa consolidation yung ASIN. So, ito siya. Nasa sideways movement pa rin naman. And pag nilabas ko yung MA50, ganun din. Nagsa-sideways yung ASIN simula pa nung last week ng May or first week ng June. And pag nilabas ko yung MA100, overall nasa long-term uptrend yung ASIN. Kailangan niya lang din talagang tumaas pa tapos lumagpas ng R1 para magpatuloy yung uptrend niya. So, somehow, parehas sila ng gusto kong mangyari sa Monday na kung saan parehas sila magkakaroon ng 52-week high na breakout. So, for the last stock, that's FNI. So, for FNI, I think matagal na since the last time I talked about this stock at nag-reset na yung mga drawings, no? So, before I talk about any patterns here, gusto ko munang pakita tong indication dito na may nakalagay na D. So, ang ibig sabihin yan, merong X date, July 29. So, this is already tomorrow. So, ano ba yung pwedeng mangyari dito? Yung FNI, makakapagbigay na sila ng dividends, no? And then, yung cash div nito is around 3%. So, it's possible na pwede pang mag-drop yung FNI ng around 3%. So, hindi naman ganun kalaki yung drop kasi from 1.96 pwede lang siyang pumunta dito sa 1.90. So, every time kasi na nagkakaroon ng X-date, nagkakaroon ng price adjustment yan. So, it's possible na pumunta pa yung FNI sa 1.90 na price area. Ang hindi lang maganda dito, pag nagkaroon siya ng price adjustment, tapos pumunta ng 190, and then lumakas yung selling pressure, no? Tapos pwede pang bumaba yung stock. So, for FNI kasi, although meron tayong nakikita dito na support sa level na to, around 1.72 na area, 1.74, meron kasi siyang immediate support, which is, I think, trend line niya. So, ito siya, no? Ito na yung point A, tapos ito yung point B niya. So, pag nabutas tong trend line sa level na yan, S1 na yung next na support. And pag nabutas pa tong S1 na support, baka bumalik ulit siya dito sa 1.50 na area. Kasi para sa akin, ito na yung S2 support niya. So, ito na yung next na major support. So, pagdating naman sa resistance, ano yung posibleng resistance area ng FNI? So, I think itong 2. So, previous support kasi yan. And then, psych resistance, no, sa R1. And mukhang naging aggressive somehow yung sellers dito dahil yung price nasa 1.97 lang. So, posible nga talaga na resistance to dahil hindi talaga niya naaabot, no? Hindi pa nga umaabot sa 2, nagkakaroon na ng onting selling sa area na yan. So, ang magandang gawin of course ng FNI is makalagpas siya dito sa 2. So, ano yung next na possible resistance after this? Ito ng 52-week high niya sa 2.39 papuntang 2.45. So, para sa akin, ito yung R2 na resistance ng FNI. So, pag nilabas ko yung MA20, nasa short-term downtrend siya, pero dahil dito sa ginawa niyang rally simula nung July 23, mukhang pwede siyang mag-transition towards a short-term uptrend. Pag nilabas ko yung MA50, nasa medium-term downtrend yung stock. So, simula pa nung second week ng June. So, it's possible na mag-transition siya papunta sa medium-term consolidation kung makakalagpas siya ng 2. So, dito kasi sa galaw ng MA50 niya, mukhang magkakaroon ng consolidation yung FNI kapag nalagpasan ng stock na to yung 2 na price area. So, sa MA100 naman, sayang kasi nasa long-term uptrend yung stock. Kaso, hindi siya naka-breakout dito sa 2.45, no? Kung nakalagpasan na siya dyan, continuous pa rin yung kanyang long-term na uptrend. So, ngayon, nabutas yung MA100 nung last week ng June. And then, andito pa rin tayo sa baba ng MA100 last week ng July. So, pag nabutas ng FNI itong S1, pwedeng mangyaring long-term downtrend yung sa FNI, no? So, very crucial itong S1 area na wag mabasag. And much like yung MA50, gaya ng sabi ko kanina, pag yung FNI nag-close above ng 2, tapos nag-stay lang siya above ng 2, mukhang magiging long-term consolidation yung galaw nito ng FNI. So, how about you guys? What do you think about these stocks? Let me know in the comment section or if you have any stock requests.
So, type nyo lang yan sa comment section. Pag-usapan natin sa next na stock market analysis video. And again, if you haven't watched yung Before You Buy series, you can click towards the upper right and stock market lesson video sa bottom right. And don't forget to like this video and subscribe sa channel so you'll always be updated sa future videos na i-upload ko pa.